at si Colonel Odi Munggaw, na nandito yung anak. So sila ang binibigyan natin ng parangal. Sa parangal ba may pipiliin tayo? Hali kayo, bibigyan natin ng parangal. Alam ka naman may pumapasok dyan dilawang na gusto rin bigyan ng parangal sila. Sasabihin natin, ayaw namin sa inyo, dilawang kayo eh. Walang pinipiling kulay ang parangal na gusto natin ibigay sa ating mga kababayang Pilipino. Handang harapin ng mga matatapang na Marines itong kaso na i-final ni Anyo at ni Trilling. At kung handa po yung mga Marines po natin, ilalo naman si Attorney Baligod at si Congressman Mike Defensor. At para po kay Congressman Mike Defensor, ito po ay pinapasalamatan niya pa dahil isang karangalan na siya po ay mapasama sa lumalaban para sa bayan. At handa nilang patunayan na tama yung mga apidabit at ang mga sinasabi nitong buhay na testigo ng mga Marines. Ito, pakinggan natin ang naging media interview kanina ni Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Yung si Senator Trillanes at saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Rory Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Halika akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan natin ating sundalo sa darating na panahon. Yun po mga kababayan po natin, ang paninindigan ni Congressman Mike Defensor. No? Ang sabi nga, kung talagang sila ay nagsasabi na walang katotohanan at sinungaling itong mga Marines dahil yan ang kanilang pinapalabas, ano? Eh di humarap sila sa isang investigation. Hayaan nilang magkaroon ng investigation, magsalita at patunayan ng mga Marines ay itong kanilang mga sinasabi kasama doon sa affidavit. At tama lang, itong kinasuhan ng mga Marines, si Congressman Mike Defensor, si Attorney Baligod. Alam mo, para sa kanila ito ay isang napakagandang ginawa nitong mga involved sa napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Dahil ito na ang tamang pagkakataon para ilabas nila yung mga patunay, mga ebidensya, mga testimony, at kanilang mga hawak na karagdagang ebidensya laban po sa mga involved sa korupsyon na ito. Alam niyo mga kababayan po natin, kahit nagsasabuatan man yung mga korap, magnanakaw sa gobyerno, basta't hawak ng mga nag-allegation itong katotohanan, eh alam natin na sila ay magtatagumpay. Sa panahon siguro ngayon, eh mangyayari yung parang panggigipit, mangyayari siguro yung pagbabagal ng investigation, o mangyayari siguro yung mga pagpapatahimik, pagpananakot, kagaya ng nangyari po kay Master Sergeant Cotesa. Pero pagdating ng panahon, alam natin na managot ang dapat managot. Kaya ako, saludo po ako kay Congressman Mike Defensor at dyan po sa mga kababayan nating mga Marines na nanindigan at hindi natatakot kung anuman yung kahihinatnan ng kanilang paglabas dito po sa usaping korupsyon. Ito na nga mga kababayan po natin. Mukhang bago sila mabisto sa nangyayaring korupsyon, abay dahan-dahan na po nila na kunwari iniimbestigahan ang usaping korupsyon. O ito po, sa Department of Agriculture. Pinapaimbestigahan ngayon ni Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. itong mga anomalya, korupsyon sa kanyang departamentong hinahawakan. So may korupsyon sa fertilizer, may corruption po sa mga machinery at may corruption po sa mga subsidiya dito po sa mga mangingisda po natin at mga farmers. So ngayon mga kababayan, dahil ito ay kanilang gustong paimbestigahan, eh maganda yan. Pero sana mga kababayan po natin, maging patas po sila sa kanilang gagawing investigasyon. Sana ang totoo ang kanilang ilalabas. Eh baka mamaya parang Bongbong Marcos style din ito mga kababayan natin.
na kunwari, siya yung nagpulgar ng corruption, lumalabas ngayon na siya pala ang umano'y mastermind sa nangyayaring corruption sa ating bansa. O ito na, mga kababayan, patunay na yung corruption ay hindi lang po sa DPWH. Talagang malawakang corruption yung nangyayari sa ating bansa. O sila na ngayon yung nagpapaimbestiga. Sila na ngayon yung nangunguna sa mga investigation. Bakit ngayon lang sila nagpapaimbestiga kung saan talagang sumasabog na sa galit ng taong bayan dahil sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tama kayo sinasabi ni Atty. Balikod na kung maraming pera na napupunta dito kay Saldico, tandaan natin na hindi lang po sa flood control project sa DPWH ang nangyayaring korupsyon, kundi sa buong ahensya ng gobyerno. At ano pa, sino pa yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno yung magpapaimbestiga. So ito na yung kanilang ginagawa na bago sila imbestigahan, inuunahan na po nila. So good luck po dito po kay Secretary Tio Laurel Jr. ng Department of Agriculture. Ang tanong, sino ang mastermind? Ako po, nag-ingay na naman yung mga piling berhin. At ngayon, nag-file po sila ng ethics complaint laban po kay Congressman Suntay dahil sa kanyang sinabi patungkol sa isang artista. Akala mo po mga kababayan po natin ay mga tunay, napakaingay po pagdating po sa ibang isyu. Pero pagdating sa korupsyon at pagnanakaw, lalong-lalo na po sa flood control, itong Gabriela, abay tahimik. Lalong-lalo naman po sa mga kababayan po natin na biktima ng droga, yung mga nagkakahasa, yung mga pinag-hold up, yung pinapatay, abay napakatahimik po nila. Pero kapag mga kaliwang grupo, kapag mga sindikato, mga durugista, abay napakaingay po nila. So ngayon, nakita na naman po sila ng panibagong isyu na gusto nilang sakyan. Another issue, another malita, another diversionary tactics para malihis ang isyu sa usaping korupsyon. So itong naging remarks ni Congressman Suntay sa isang artista, abay, ginagamit na naman nila ngayon. Sinasakyan na naman nila para lumabas na sila daw ay bida. Bakit hindi nila unahin itong trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan sa usapin ng flood control project? Huwag puro impeachment of Sara Duterte, huwag puro mga maliliit na isyo ang kanilang sinasakyan para lang malihis ang isyo. Doon po kayo, hanapin nyo po, alamin nyo kung sino yung mga biktima ng mga durugista, mga babaeng minolistya dahil sa mga durugista. Yan po yung unahin nyo, huwag yung mga ganitong klaseng konting remarks lang, galit na galit po kayo. Diba? Para lang may magamit kayong isyo at ma-divert nyo. Naku po, huwag po kami dahil ikaw, Gabriela Partiles, lalong-lalo na po itong inyong congressman, na kilalang kilala na po natin kung ano ang kulay. At mukhang si Risa Hontiveros din ito at si Laila de Lima, nagkukunwaring mga birhen. Napakaingay sa ibang isyo, pero tahimik sa usapin po ng korupsyon. At lalong-lalo na, itong sangkot ay si Bongbong Marcos, ay tahimik po sila. Alam na this, no? Tahimik po sila pagdating po kay Martin Romualdez. Alam na this. Tahimik po sila pagdating po sa involvement nitong si Sandro Marcos. Alam nyo na po, mga kababayan natin. Hindi na natin kailangan pang ipaalam sa inyo dahil alam ko, alam nyo na rin. Yun lang, maraming salamat.